Malapit nang matapos ang Bocana Bridge Project sa Davao City na bahagi ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makapaghatid ng modernong infrastruktura sa buong bansa. Yan at iba pang detalye sa ulat ni Angelica Toyama. Pasok na sa huling yugto ng konstruksyon ang Bocana Bridge Project sa Davao City ayon sa Department of Public Works and Highways. Umabot na sa 85% ang natatapos sa 1.34 km na tulay na inaasahang bubuksan sa trapiko pagsapit ng November 2025 na mas maaga sa orihinal na schedule. Ito ay ang proyekto na nagkakahalaga ng 3.126 billion pesos na pinondohan ng China. Ipaparating ng Department of Justice sa pamahalaan ng Netherlands na walang political persecution ang pagsasampa ng human trafficking case laban kay Attorney Harry Roque. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., isang kasong kriminal na may kinalaman sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga ang kinasasangkutan nito. Umabot na sa 10,000 ang mga hinihinalang trolls na na-monitor na nagpapahayag ng pagtutol sa pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for WPS Commodore J. Tariela, ang nasabing trolls ay nasa 3 antas na influencer o initiator, disseminator at reporter. Inilunsad naman ng Philippine National Police ang isang komite na binubuo ng iba't ibang ahensya para labanan ang paglaganap ng fake news. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, layo nito na panugitin ang mga fake news peddler at bumuo ng framework para i-take down ang mga maling impormasyon online. Iniutos ng Malacanang ang pagdidismiss kay National Commission of Senior Citizens Commissioner Raymar Mansilungan matapos magkaroon ng kasong administratibo. Kinasuhan si Mansilungan ng serious dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Angelica Toyama, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.